ay dahil sa kanyang tax evasion case, ngunit siya po ay nakapagpiyansa. So 20 kandidato na lang po ang maglalaban-laban para sa pwesto ng punong mahistrado. Samantala, tumungo naman po tayo sa ating kasamang si Joseph Parafina para sa pinakahuling kaganapan. Naroon po siya sa harapan ng Korte Suprema. Joseph, ano latest dyan? Maraming salamat, Cathy. Magandang umaga. Tulad po ng dati, bago magsimula ang public interview sa ating mga nominado, ay abalang-abala ang mga security units ng Supreme Court at itong mga nagpapapirma para po sa makagawad ng media para lahat ay accredited na maayos na makapag-view at makapanood, makapakinig ng isasagawang public interview ngayong umaga. Sa gawi pong likuran ng inyong lingkod, dito po yung pinakang sentro ng receiving area at dito rin po kami nanunood habang sa public viewing o public interview ng ating mga nominado sa pagka Chief Justice. Yung pong shortlist na ibibigay, isasumite kay Pangulo bago po yan madesisyonan, ay dito nga po nagaganap ang mga public interview. Ngayong umaga, Cathy, as you mentioned, 4 po, 2 muna ngayong umaga at 2 mamayang hapon. At siguro di ko na kailangang banggitin dahil kababanggit mo lamang. Masasabi lamang natin sa mga oras na ito ay handang-handa na po ang mga miyembro ng JBC. Ang mga security po naman ay matamang sinusuri ang lahat ng mga pumapasok po, hindi lang kagawad ng media, kundi yung mga magsisipanood o magsasaksi sa mga ipaliliwanag at makikinig sa mga question and answers na gagawin po dito ng mga miyembro ng JBC sa mga 2 nominado ngayong umaga. Matahimik po naman ang sitwasyon at walang dapat ipag-alala ang ating mga kababayan sapagkat matama pong sinusuri ng ating mga security personnel ang lahat ng pumapasok mula po dito sa pinakang main gate hanggang doon sa pinakang lobby ng Supreme Court building ay matama pong inaasikaso yan kasamang Cathy. Okay, maraming salamat sa iyo, Joseph Parafina. Yan po ang aming kasamang si Joseph na nag-uulat live po mula dyan sa harapan ng Korte Suprema. At ilang minuto na nga lang po ay inaasahan natin na magsisimula na ang ikatlong araw ng public interviews para sa 20 nominado para sa pwesto ng punong mahistrado. Ulitin ko lang po itong komposisyon ng mga miyembro ng Judicial and Bar Council. Sila po ang komite na naatasang magsiyasat ng mga nominees para dito sa pagkapwesto ng punong mahistrado. Unang-una po ay si Attorney Jose Mejia, siya po ay miyembro mula sa Academe. Pangalawa si Honorable Regino Hermosissima, siya po ay former Supreme Court Associate Justice. Pangatlo si Michael Musngi mula po sa DOJ. Matatandaan po natin na marapat lamang po dapat na si Secretary Laila De Lima ang uupo bilang representante ng Department of Justice dito sa JBC. Ngunit siya po ay nag-leave of absence dahil nga po isa po siya sa mga nominado sa pagkapunong mahistrado. Ika-4 na miyembro ng JBC si Honorable Diosdado Peralta. Siya po ay current member ng Supreme Court o current Supreme Court Justice. Ika-5 po si Congressman Niel Tupas. Matatandaan din po natin na noong umpisa ay 8 ang naging miyembro ng JBC. 2 po doon ay galing sa Kongreso. Ngunit nag-rule po ang Supreme Court na isa lang po mula sa Kongreso ang maaaring mabigyan ng seat dito po sa Judicial and Bar Council. Ngunit nagsampa po ng MR o Motion for Reconsideration sila Senator Cheese Escudero at Congressman Niel Tupas. Sa ngayon po ay wala pa pong desisyon ang Korte Suprema ukol dito. Kaya po sa ngayon pansamantala ang umuupo po bilang representante ng Kongreso ay si Congressman Niel Tupas. Si Aurora Lagman po, Honorable Aurora Lagman, ika-6 na miyembro ng Judicial and Bar Council mula sa pribadong sektor, at si Honorable Milagros Cayosa mula po sa Integrated Bar of the Philippines. Hanggang bukas lang po isasagawa itong public interviews ng mga kandidato para sa pwesto ng punong mahistrado. Matatandaan po natin na isa sa mga kontrobersyal na sumalang noong unang araw nitong interview ay si DOJ Secretary Laila De Lima. Siya po ay natanong ng medyo matagal-tagal, ngunit kanya pong ang ilan sa mga issue na nabato sa kanya ay itong tungkol sa TRO ng
Korte Suprema patungkol dito sa pagpayag sa pag-alis ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Ito po ay kanyang sinagot at sinabi niyang nilinaw niya na hindi po ito defiance dito sa order ng Korte Suprema dahil hindi naman po na-meet itong mga requirements mula dito sa panig ng mga Arroyo. Samantala kahapon po ay sumalang ang isa sa pinakamabilis na interviews na naganap dito po sa Judicial and Bar Council. Ito po ay yung isa sa mga nominado. Samantala, ulitin ko lang po itong mga listahan ng mga nominees, mga interviewees para sa araw na ito. Bali, 8 na lang po mga kaibigan ang nalalabi para ma-interview ng Judicial and Bar Council. 4 ngayon at 4 bukas. Matapos ito ay magsusumiti na ng kanilang shortlist ang JBC sa Pangulong Aquino. At least 3 po ang ilalagay nila sa kanilang shortlist. Ngunit nalaman po natin sa ating isinagawang forum bago itong pangyayaring ito na hindi naman po limitado sa 3 itong isusumite sa shortlist ng Judicial and Bar Council. Maari itong maging 4 o 5, depende po sa nakikita ng JBC na kwalipikado na i-appoint bilang punong mahistrado. Matapos po isumite ang shortlist ay mamimili po ang Pangulong Aquino mula dito sa listahan na ito. Tinanong din po natin ang mga miyembro ng JBC kung paano ang mangyayari kung walang mapili ang Pangulo mula dito sa kanilang listahan, kung maaari ba itong ibalik sa kanila. At nilinaw po ni Attorney Mejia na representante po ng Akadim dito sa Judicial and Bar Council na hindi po maaari, kailangan daw po ay merong piliin ang Pangulo mula dito sa shortlist na kanilang isusumite at isang beses lang daw po silang magsusumite ng kanilang shortlist. Matatandaan po natin na nabakante ang pwesto ng punong mahistrado matapos po ang naging impeachment ng dating punong mahistrado Renato Corona. Samantala, humingi naman pa rin po tayo muli ng update mula sa ating kasamang si Joseph Parafina. Joseph? Kati, magandang umaga muli. Maagang dumating si Dean Amado Valdez at sa katunayan, siya ngayon ay nasa waiting room area na ng Supreme Court at anumang oras pag nagsimula na po formally ang public interview para sa ating mga nominado ay siya po ay lalabas na at pupunta na po sa nasabing kwarto. Kwento ko lang, Cathy, na dito sa lugar namin sa baba, may pagka-exciting ang coverage ko dito dahil anytime na may darating na mga kakapaniyamin o interviewin ng JBC, ay nag-uunahan kaming harangin sila at hanggat maaari, makausap muna kung ano yung kanilang input o mga nararamdaman bago at matapos sumalang. Nakakatuwa, no? Kung matatandaan nyo kahapon, pati pagkawala ng cellphone ng isa sa mga kakapayan namin ay dinadaing nila. May binalikan, pagkatapos bumalik nagmamadali. Sabi niya, nagkakadagdag na iba't ibang mga tension, hindi lang doon sa mga pinaghahandaan nila sagot, kundi doon sa mga kagamitan nila, nagkakawala pa yung iba. Pero natagpuan din naman bandang huli. But at any rate, gusto ko lang pong ikwento sa inyo, mga kaibigan, na handang-handa po kami lahat dito. Bibigyan po namin kayo ng update from time to time sa mga kaganapan, kung ano po yung mga nararamdaman, mga hindi inaasahang mga tanong ay nalalaman din po namin. At palagi po namin haharang dito bago at pagkatapos umalis, kalimitan itong si Congressman Neil Tupas, isa sa mga miyembro ng JBC. Ewan lang po natin kung makaka-attend pa siya ngayon dahil nagkaroon po siya ng mga pahayag sa amin kahapon na mag-uusap sila ni Senator Chis Escudero para yung alternate portion, pag-uusapan pa nila kung si Senator Chis naman ang atin ngayon o siya pa rin. At muli po, kahapon binigyan din niya na ang kanilang mungkahi sa pinakang grupo ng JBC sa pamunan nito na hanggat maaari ay 5 ang kanilang maisumite sa halip na 3. Wala doon naman sinasaad sa ligang batas na 3 lamang, kundi hanggat maaari 5 ang maisumite nila para maraming pagpilian si Pangulong Aquino sa kanilang mga isusumite mga nominado sa pag-Chief Justice dito sa kataas-taasang hukuman. Matahimik pa rin, Cathy, nag-aabang pa rin kami sa pagsisimula officially ng public interview para sa ating mga nominado. At may dumarating yata sa likod natin. Iba mga staff ng mga makakapanayam ngayon. Go ahead, Cathy. Joseph, isang tanong lang, kamusta naman ang sitwasyon dito sa labas ng Korte Suprema? Meron bang mga rallyista o the usual, business as usual lang mula dito sa paligid ng Supreme Court? Cathy, business as usual po sa ngayon, mga kaibigan. Wala makikitang ganyan. Kasi simula po sa kanto ng Taft Avenue at saka sa kabilang bahagi naman, malapit sa may
Robinson ay napapalibutan po ito ng mga kagawad ng Philippine National Police. At yung magkabilang panig naman ng kalsada, halos iba't ibang mga OB ba ng media ang makikita po rito. Yung pinag-uusapan mo, tinatatanong mo mga rallyista kung meron man, negative yan. At business as usual po tayo ngayon. Wala po tayong dapat ipag-alala maliban sa nakasentro ang focus dito nga po sa Supreme Court Building at nag-aabang, naghihintay kung sino po ang mga darating at mga iba pa mga personalities na kaugnay sa public interview ngayong umaga kasamang Kathy. Okay, maraming salamat muli sa iyo. Aming kasamang si Joseph Parafina po nag-ulat live mula dyan sa harapan ng Korte Suprema. Inaantabayanan pa rin po natin mga kaibigan itong muling pagsisimula ng public interviews na isinasagawa ng Judicial and Bar Council. Ngayon po ang ikatlong araw nitong public interviews na ito. Inuulit ko lang po, 20 na lang ang nominado, 20 na lang po ang nalalabi sa listahan ng mga nominado para sa pagkapunong mahistrado. 2 po sa kanila ay natanggal na dahil hindi po sila nakapagsumite ng kinaukulang mga dokumento na kinakailangan para sa kanilang nominasyon. Yan po ay si Congressman Rufus Rodriguez at si Vicente Velasquez. At kahapon din nga po ay inaresto ng National Bureau of Investigation itong si Velasquez dahil po naman sa kanyang kinasasakutan na tax evasion case. Ngunit hindi po ito related sa kanyang pagkalaglag dito po sa listahan ng mga nominado. Samantala, bukas, 4 na lang po ang nalalabi na i-interviewin ng Judicial and Bar Council. Yan po ay sina Honorable Teresita Herbosa, ang chairperson ng Securities and Exchange Commission. Siya po ay nag-take ng kanyang oath of office as the new SEC chairperson noong April 29, 2011 sa harapan po ni Pangulong Benigno S. Aquino III. Siya po ay senior and first female co-managing partner ng Angara Abelio Concepcion Regala and Cruz Law Office o ACRA. Isa po yan sa mga malalaking law offices po natin dito sa bansa. Siya po ay isa sa mga 3 top 3 litigation lawyers dito po sa Pilipinas na sinight po ng International Financial Law Review. Siya rin po ay dating commissioner ng Committee on Bar Discipline ng Integrated Bar of the Philippines. Bukas rin po, isa sa 4 na sasalang ay si dating Executive Secretary Ronaldo Zamora. Siya po ay na-elect sa legislature as a congressman noong 1978. Siya po ay nag-sponsor ng iba't ibang mga panukala at mga batas. Isa po dito ang Comprehensive Agrarian Reform Law. Siya rin po ay isa sa mga nag-author ng establishment ng Bangko Sentral ng Pilipinas at ang law na nagkakreate dito sa Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARMM. Siya rin po ang nag-create ng Mandaluyong as a highly urbanized city. Marami pa rin po siyang mga na-sponsor na bill at resolution na dito sa kanyang stint sa Kongreso. Samantala noong 1992 hanggang 1994, siya po ay nahalal bilang majority leader ng House of Representatives. Siya rin po ay naging minority leader ng mababang kapulukan ng Kongreso. Siya rin po ay naging national spokesperson ng opposition party, yung Nationalist People's Coalition. At syempre po, matatandaan po nating lahat ang isa sa kanyang pinakamalaking role na nagampanan sa kanyang serbisyo sa pamahalaan ay bilang Executive Secretary ng dating Pangulong Estrada. Siya rin po ay kasalukuyang representante ng District ng San Juan. Ang ikatlong sasalang po bukas, Justice Maria Lourdes Sereno. Siya po ay kasalukuyang Supreme Court Associate Justice. Siya ay nanomina ni Pangulong Benigno S. Aquino III sa Korte Suprema. Ang kanyang appointment po ay siya po ay ika-169 na justice. Siya po ay pinakabata na ma-appoint sa Supreme Court. Noong February 2009, siya rin po ay naging Executive Director ng Policy Think Tank ng Asian Institute of Management. Noong 2009, siya po ay naging President din ng Access Law at siya rin po ay naging profesor ng UP College of Law sa mahigit sa 20 taon. Ang huling sasalang po para bukas ay si Supreme Court Associate Justice Presbiterio Velasco Jr. Siya po ay
naging 6th placer noong 1971 bar exam at nagkaroon po ng 20 taon na practice sa law. Siya po ay sumali sa JBC as a regular member noong taong 1993. Noong 1995 hanggang 1998, siya po ay nagsilbi bilang Undersecretary ng Department of Justice. Siya rin po ay kasalukuyang Commissioner ng Housing and Land Use Regulatory Board noong 1998. Siya po ay na-appoint bilang Court of Appeals Justice at noong 2001, siya po ay nag-rank ng pang-8 sa disposition of cases as court administration. Siya rin po ay nagsilbi sa Integrated Bar of the Philippines sa ilang mga kapasidad po bilang director at regional director. Samantala, matatandaan po natin sa mga nakaraang public interviews na isinagawa, halos unanimous po o kaisa itong mga interviewees na gusto nila ng reforma dito po sa sistema ng hudikatura sa bansa. Kaisa po sila sa pagsasabing mabagal ang nagiging disposisyon ng justice or paghatol o ng pagtakbo ng mga kaso at isa po yan sa mga gusto nilang ireforma. Meron naman din po na nagsasabi na gusto nilang mas maging transparent itong Supreme Court. Ngunit meron din po ng mga conservatives na nagsasabi na meron ding veil of secrecy na kailangang panatilihin sa Supreme Court, lalo na po when it comes to how the justices reach their decisions. So ulitin lang po natin ngayong umaga ang sasalang para sa JBC public interviews scheduled 9 to 12 ay si Dean Amado Valdez, ang Dean po ng College of Law ng University of the East, at si Justice Antonio Carpio. Matatandaan po natin na isa sa mga controversial din na kandidato para dito sa pagkaposisyon ng punong mahistrado ay si Justice Carpio dahil noong pong mga nakaraang mga pagkakataon ang nasusunod po sa pag-appoint ng punong mahistrado ng Korte Suprema ay seniority, at sa ngayon po sa komposisyon ng Supreme Court, siya po ang pinaka-senior, ngunit medyo naging controversial po siya dahil ang kanyang kamag-anak po, ang current ombudsman, ang isa sa tumestigo para dito sa impeachment trial ng dating Chief Justice Renato Corona. Yan po ang si Ombudsman Conchita Carpio Morales. At may mga kritiko po na nagsasabi na yung mga tumulong po para maialis sa pwesto ang punong mahistrado ay hindi daw po dapat mag-benefit dito sa pagkakaalis nito sa pwesto. Mamayang hapon po, nakaschedule alas 2 hanggang alas 5 ng hapon ang dalawa sa mga nominado, ang Supreme Court Associate Justice Teresita Leonardo de Castro at si Cesar Villanueva, Chairman ng Governance Commission for GOCC. Samantala po, silipin po natin ang kaganapan sa loob ng Korte Suprema. Tila mag-uumpisa na po itong public interviews. Day 3 na po, panoorin po natin. Alright, inaantabayanan pa po natin ang pagbalik ng report nitong ating kasamang si Joseph Parafina para sa pinakahuling kaganapan mula dito sa labas ng Korte Suprema. Matatandaan po natin sa kanyang ulat na sinabi nga niya na mahigpit pa rin ang seguridad na ipinatutupad dito sa labas ng Korte Suprema. Meron pong mga miyembro, meron po accreditation na ipinatutupad para sa aming mga miyembro ng media, at ang wala pong media accreditation para dito sa event na ito ay hindi po pinapayagan pumasok. Malawakang coverage po ang isinasagawa ng iba't ibang networks dito sa public interview ng Judicial and Bar Council. Ito po ay isang historic event sa ating bansa dahil ngayon lang po ninyo mapapanood ng buong buo itong isasagawang interview ng Judicial and Bar Council para po dito sa pagkapwesto ng punong mahistrado. Samantala, alamin po natin ang latest mula sa aming kasamang si Joseph Parafina pa rin, live mula sa labas ng Korte Suprema. Joseph? Yeah, they arrested me yesterday for a 1981 allegedly 1981 tax case involving 15,000 pesos. Ridiculous. Sir, kasama dun sa requirements di ba yung IBP clearance? Were you able to secure that? IBP clearance hindi nila binigay sa akin.
NBI clearance which I got a clear record sa NBI. Imagine, may clear record ako nung July 24, ng Tuesday. Wednesday, arrestuhin nila ako because meron daw akong kaso. Yung pag-inform sa inyo na disqualified kayo, personal po ba yun o by phone lang? Una by phone, tapos sumunod by email. Pero it was already after I complained sa piecemeal yung ano nila, yung nasa news. Kailan kayo sinabihan? Tuesday or Monday? Ang alin? Na disqualified po kayo? Monday or Tuesday? I'm not sure. I better check my email. Sir, yung pagpunta niyo po dito, umaasa ba kayo na i-interviewin pa kayo? I just wanted to find out kung official talaga, because ayaw nila ako bigyan ng resolution ng JBC. Ano bang klaseng sistema yan? So corporate secretary Kumbaga sa ordinary corporation, okay, yung hindi board resolution ang binibigay, kung hindi yung pirma lang ng secretary. Yung bang secretary ang korporasyon? In the same manner, yung bang secretary dito or clerk of court, is that the Supreme Court? Isa sa mga experience ko yan sa Supreme Court, hihingi ako ng dokumento na pinirmahan ng justices. Ayaw akong bigyan. Pero sir, Tama ba yun? Sir, kung official yung pagkaka-disqualify sa inyo, tanggap niyo naman po yun. Well, tanggap ko in the sense that gusto nilang gawin yun. Pero I told them, I will bring the matter to the Supreme Court and bank and question the authority of the Judicial Bar Council to abuse their power in requiring ridiculous lists, you know. Why do I say ridiculous? Kapareho ko, alam nila na hindi naman ako government employee. Okay, but they are asking me for an ombudsman clearance. Ridiculous, isn't it? Paano ako magkakaroon ng Pakinggan muna natin siya. paano ako magkakaroon ng ombudsman clearance? Hindi naman ako government employee. I didn't apply for this, tapos sisiraan nila ako sa buong mundo. Galit na galit yung mga international friends ko. And fuck up daw yung system dito. So, Mr. Pinoy, Your Honor, Your Excellency, you want the legal system, the judicial system to improve in the Philippines? Take out the old fogies. Gumaya tayo ng sistemang nagwo-work na nakakakuha ng hustisya. Okay, mga kaibigan, yan po ay Tanggap niyo na po kung kayo na-disqualify. Well, tanggap ko na yun ang kanilang sinabi. Ayaw nila ako bigyan ng anything in writing. I want to have something in writing so I can file my petition. I was supposed to have filed my petition yesterday. Pero inaresto nila ako eh. mga kaibigan, ang kinakapanayan po natin yan at ng buong mga halos karamihan ng media dito sa ground area o ground floor ng Supreme Court ay itong isa sa mga nominado na si Vicente Rene Velasquez. At siya po ay nagpunta raw mano dito para liwanagin talaga kung siya ba ay disqualified or not at para maliwanagan lahat. At may marami na rin siya sinasabi hinggil po sa ginawang pag-aresto sa kanya kahapon. Hindi naman daw siya kinakailangan humingi ng clearance sa ombudsman dahil hindi naman daw po siya opisyal ng pamahalaan. So yan, Cathy at mga kaibigan, ang pinakahuling kaganapan po ngayon mismo dito sa pinakang ground ng Supreme Court bago ang pinakang formal na public interview para sa ilang mga nominado ng pagka-Chief Justice. Ako po si Joseph Parafina. Balik po sa inyo. Maraming salamat, Joseph Parafina. Harsh words coming from Vicente Velasquez. Yan po ang kaninang sinasabi natin na isa sa mga nalaglag dito sa listahan ng JBC para sa mga nominees sa pagkapunong mahistrado. Medyo frustrated po siya ayon sa kanyang mga pananalita. Ay frustrated siya dito sa kanyang pagka-disqualify sa nominasyon at humihingi nga siya, no? Siya ay dumudulog ngayon sa JBC para humingi ng formal memorandum o something in writing na nagsasaad na siya po ay laglag na dito sa listahan ng mga nominees.
sinabi po kahapon na 20 na lang po ang nalalabi para sa nominado o listahan ng mga nominado sa pagkapwesto ng punong mahistrado. Matatandaan po natin na kahapon itong si Vicente Velasquez ay inaresto po ng mga operatiba ng National Bureau of Investigation dahil sa mga tax evasion cases laban sa kanya. Ngunit ito po ang pagkakaaresto sa kanya ay hindi po konektado dito sa kanyang nominasyon sa pagkapunong mahistrado. Ang kaya po siya nalaglag sa listahan ay dahil umano sa hindi niya pag-comply dito sa mga documentary requirements mula na kinakailangan sa kanyang nominasyon. Samantala, sinabi niya na itong matter na to ay iaakyat niya sa Korte Suprema, kaya humihingi nga siya ng isang memorandum mula sa JBC na nagsasabi na siya ay wala na o hindi nakasali dito sa kanyang nominasyon. Siya rin po ay ayon sa kanya hinihingan ng JBC ng clearance mula sa Ombudsman marahil ito ay konektado dito sa kanyang mga kasong kinasasangkutan. Matatandaan po natin na itong mga nominado sa pagkapwesto ng pagkapunong mahistrado, isa po sa mga kinakailangan, sa mga requirement ng JBC para po sila ay ma-include dito sa listahan ay wala pong mga kasong i-file o kasalukuyang tumatakbo laban po sa kanila. Isa rin po sa mga requirement ay at least 15 years of legal practice at dapat po syempre sila ay miyembro ng Integrated Bar of the Philippines, nangangahulugan po na sila po ay abogado at dapat po yung kanilang practice ay pwede rin pong private at pwede rin po sa gobyerno. Samantala po sila rin po ay dapat isang Filipino citizen. At matatandaan din po natin na naging mahaba rin po itong mga nakaraang interview ng ilan sa mga nominado. Ilan po sa kanila ay tumatagal ng 2 oras dahil po sa naging pagtatanong din, masigasig na pagtatanong ng mga miyembro ng JBC panel. At ngayon po, pasado alas 9 na, 9:17 na po ng umaga at inaantabayanan po natin, medyo late po ang pasok ng public interviews ngayon ng Judicial and Bar Council. Inaantabayanan po natin ang pagsisimula muli nitong nitong kanilang interviews ngayong umaga. Samantala magbabalik po kami matapos ang ilang paalala.